Pag-usapan pa natin ang murang bilihan ng salamin sa Quiapo. Kasama si Mobile Journal, Amy Atienza, na mukhang malabo na yung mata. Yes, Pops J. Pero matagal nang may grado yung mata ko, kaya naisipan ko. Amy, nagsasalamin ka ba talaga? Magkano ba ang karaniwan mong nagagastos para dyan? Actually, nagsasalamin ako, Pops J, parang pandemic pa lang kasi nag-online classes. So, Oo. talaga lumabo yung Lumabo mata ko. mata mo? doon. Oo. So yun, nung time na yun, syempre, naisipan ko na bumili ng salamin. Correct, Tapos yun na oo. nga, Naghanap ka? Yes, naghanap ako. Tapos nakita ko nga to, madaming nag-recommend din na sa Quiapong araw marami. Madami. Matagal ko nang naririnig yan. Quiapo na yan. Ano? Itong napuntahan mong eyewear shop sa Quiapo, madali bang puntahan? Actually, madali lang, Pops J, kasi babiyahe ka lang talaga ng isang jeep pag galing ka na ng Manila or kaya ng Quezon City. Isang jeep lang yun, paka Quiapo talaga. Tapos bababa ka dun sa may kanto ng Quiapo Church and then papasok na lang yun. So, meron sa Bungad, meron din na dun sa pinaka-kaloob-looban kasi Ano yun? kalat Sunod-sunod talaga siya, ba? Pops J. Sunod-sunod ba yung mga sunod-sunod optical na siya, shops dyan? magkakatabi nga. So, siguro for a customer, ma-overwhelm talaga siya kasi naka-display na talaga sa labas yung mga eyewear eh. Ang mahalaga, mura. Ano? Kumusta naman ang dami ng customers dyan sa Quiapo? Hindi naman ba mahaba ang pila? Yung napuntahan ko talaga, Pops J, ito actually galing to kanina sa Quiapo. So, nung nakita ko kasi, napakarami talagang customers. So, nung pagpunta ko doon, sabi nila, ito na daw kasi talaga yung parang daily grind nila. Pero pagdating daw talaga ng weekends, mas Punuan madami. na. Kasi around Friday, nag-restock na daw sila nitong mga frames na meron sila. So, ayun. So, iwasan ng weekend siguro para dun sa Iwasan. mga Best bibili. siguro if andun na sila ng weekdays. And yun nga, open naman na sila ng mga around 8 a.m. daw. Banggit mo sa ulat mo, Amy, tumatagal ng 1 to 2 years ang salamin nila. Gaano lang ba katagal ang lifespan ng salamin? Actually, Pops J, pag meron ka talagang grado sa mata, recommended daw kasi ng doktor doon, 1 year, every 1 year ka magpapacheck. At least isang taon. So, yes, at least 1 year. So yun yung sinasabi nilang lifespan na 1 to 2 years. Pero yung salamin naman, hindi naman daw talaga yan agad masisira. Pero yun nga, kailangan kasi meron kang constant check-up sa mga doctors. So ganun lang talaga yung recommended time frame. Amy, kada shop ba meron dyang ophthalmologist? No? Nakita ko kanina, parang nagpapatingin ka. No? May doktor talaga. Yes, may doktor naman doon talaga, Pops J. And actually, kada shop, merong 1 to 2 doctors na andun talaga sa shop nila. So, yung mga nabisita ko... Legit na doktor. Yes, meron naman silang mga nakapaskil na certificate dun sa clinic din para makita kung legitimate. And for sure, yun napuntahan ko din, kaya dinadayo dahil may legitimate na doctor doon. So, ayun yung mga talagang kailangan i-consider din pag magpapagawa ka ng salamin. And yun nga, sila din kasi yung mga experts na kailangan natin para ma-check natin kung ano nga ba yung condition ng Hindi mata kasi natin. pwedeng pachamba-chamba dyan, Amy. Ano? May mga nakausap ka bang customers dyan sa Carriedo? At ano naman ang kanilang karanasan? Matagal na ba silang suki doon? Actually, yung isa si Carmela, suki na daw siya talaga dun sa store na pinuntahan ko din. So, ang nangyari naman daw sa kanya ngayon, nawalan daw siya ng salamin nung nag-beach daw siya sa Bataan. Minsan nawawala mo talaga yan. So, bukod sa pagpapacheck up constantly, syempre may instances din na nawawala talaga yung mga salamin. So, bumabalik daw siya kasi mura nga daw talaga. Minsan nauupuan mo di ba? Nasisira din. So, napuputo siya sa gitna. Ganon yung mga instances na kailangan mo talaga bumalik and medyo pricey na nga kung uulit ka pa sa mas mahal. Itong si Carmela, paano niya naman nalaman itong Carriedo? Meron ba siyang kakilala na inirekomenda ito? Actually, nakikita niya lang daw kasi from Manila lang din naman daw siya. So, medyo word of mouth na rin from the friends. Matagal and na nga. Recommendations na nga. And actually, itong store na napuntahan ko, Pops, 40 years na daw sila doon. So, talagang, dekada na. Talagang matagal na sila. And yun nga, pinuntahan niya na lagi yung store dahil nga daw sa quality and sa price. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.